Sa puntong ito, makakausap po natin ngayon si re-election ni Senator Bato de la Rosa na pasok sa Magic 12 base po yan sa partial at unofficial count ng COMELEC. Magandang gabi, Senator de la Rosa. Magandang gabi sa inyo, Yuchen, at mga kasamahan mo dyan, at sa mga ating mga taga-subaybay. Magandang gabi po. Ay, unang-una, gusto ko po makuha ang inyong reaksyon dito po sa nakikita niyong resulta. Kayo po ay nasa top 5 if I'm not mistaken. O number 3 po kayo. Oo, inasahan niyo po ba yan? At ano po masasabi po ninyo sa nakikita niyo ngayon? Yeah, yun naman ang nakikita natin, yung sa mga survey no, ng Pulse Asia, yung itong recent surveys nakikita natin nasa 2 to 4. 2 to 4. Ngayon nasa number 3 tayo. So parang tama yung survey. Senator Bato, mukhang hindi yata tumutugma yung resulta ng mga survey dito po sa lumalabas ngayon. Yung sa inyo po, medyo consistent doon sa mga survey, pero iba ho ninyong mga kasama dito sa Magic 12, marami po mga sorpresa ritong lumabas, like si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, and Rodante Marcoleta. Kung ito pong pagbabasehan nyo, sa tingin nyo, accurate pa rin ho ba itong mga survey? Mahirap magsabi, no, dahil yun nga, on my part, si Senator Bongo, sa akin, medyo consistent. Pagdating sa iba, hindi consistent. So, paano ba? Maniwala pa ba tayo sa survey o hindi na? Ikaw? Hindi ko masabi yan ngayon. Hindi ko masabi yan sa ngayon. Ha? Hindi niyo masabi. Ano sa tingin yung dahilan, Senator Bato, ano sa tingin mo dahilan? Bakit ganito naging resulta ng eleksyon, no? On your part, sa inyong grupo, sa inyong partido, ano sa tingin niyo ang tamang ginawa po ninyo para makapasok ang marami sa inyong mga kasamahan? Siguro yung ako, si Senator Bongo at saka ako, no, ay masyadong ang aming pag-angat sa survey at saka ito nga sa election results, it came with a very heavy price. At yan po yung freedom ni Pangulong Duterte. Yan ang malaking dahilan bakit kami umangat. Yung pag-kidnap at pagdala kay Pangulong Duterte doon sa daig. So naggalit yung taong bayan, kaya sila ngayon rumisbak ng taong bayan through their votes. Na inangat nila kami ni Senator Bongo, pati si Congressman Marcolita. Yun, umangat din. So, maybe, yan ang result. At wala pa ko iba nakitang rason. Dahil, yan man ang sinasabi ng taong bayan, wherever we go, nagalit sila sa pangyayari. So, doon lang ipapakita sa boto yung galit nila sa pangyayari ngayon. O, yun nga lang, dun po sa Duterte, parang dalawa pa lang po kayong nakakapasok, ano? Tatlo kami. Tatlo Si po Marcolita. ba? Oo. Tatlo, si Marcolita, oh. Ay, oo nga po pala. Tatlo dun sa Duterte. Kung idagdag mo yung plus 2 na si Amy at saka si Camille, magiging 5 kami. Kung idagdag yung plus 2. 5:5, no? Sa administrasyon, 5. Sa inyo, 5 rin. No? Parang ganun. Naalala ko po nabanggit niyo po sa interview natin na kayo po ay dumayo. Nag-focus kayo sa Luzon para makakuha ng boto doon. Tingin niyo po ba ay naging effective yun? O talagang ito pong pagkakulong ng dating Pangulo ang naging dahilan ng pag-angat po ng rankings po ninyo? Wala. I cannot attribute it to other factors. Kundi aside sa hirap ng guerrilla tactics, no, guerrilla campaigning na ginawa ko, ay malaking factor talaga yung nangyari kay Pangulong Duterte. Dahil yun naman mismo nanggagaling sa mga butante. Yung sinasabi na, sige na sir, relax lang kayo sir. Sabi, bahala sa inyo sir, basta makita na lang nila sa buto ngayon itong eleksyon. At papalabas namin yung sama
loob namin ngayon sa nangyari kay Pangulong Duterte. So, yun mga sinasabi ng taong bayan. So, ako rin naniniwala. Dahil yun na nga, lumabas man. Kami dalawa ni Senator Bungo. Sa ngayon, running number 1 siya. Ako, running number 3. So, malaking bagay talaga yung ginawa. Senator, pagdating ho sa napipintong impeachment trial, ano po ang nakikita niyong implication nitong kalalabasan ng eleksyon? It's hard to tell right now dahil hindi pa natin kapa yung sa loobin ng iba. Mahirap magsabi. Hintayin na lang natin pagdating sa impeachment trial ano magiging developments niyan. Senator Bato, silipin natin, Edson. Silipin natin yung naging resulta ng boto ni Senator Bato sa buong Pilipinas. I-analyze nga natin. Go ahead, Edson. So kung makikita natin, si Senator Bato de la Rosa, pumasok sa Magic 12 sa most areas. Halos na sweep niya ang Mindanao. So ikumpara natin sa kanyang naging senatorial run noong 2019, para mas malinaw, no? Makita natin sa 2025, meron siyang mga areas dito sa Mindanao na mas solid compared to before, no? Dito sa norte, meron siyang mga areas na natalo siya ngayong 2025, pero iba kasi yung pagka-solid ng South votes ni Senator Bato de la Rosa ngayon. Pero kung makita natin ang boto dito, medyo dikit siya. No, 18.8 million noong 2019, pero ngayon 2025, makita natin, malalagpasan pa niya ito so far sa ating mga projections. Ayan. Senator Bato, anong reaksyon mo dyan? Ako ay nagpapasalamat sa ating mga kababayan. At least yung tiwala nila sa akin ay andyan pa rin. At saka yun lang naman ang aking ma-offer sa aking mga kababayan. Yung aking advokasya laban sa droga, kriminalidad at korupsyon. Yun lang naman ang aking advokasya. At maybe the people really need right now, yung naramdaman nila yung need sa ganong klaseng advokasya. So, sila'y sumuporta sa atin. Was that deliberate on your part sa inyong partido po na mag-concentrate sa Mindanao at sa Visayas para sa mga boto? Well, ano pa bang, yung kwan naman, ang analysis namin is why, never akong umikot dyan sa Northern Luzon. Never akong umikot sa Bicol Region. Ang napasukan ko lang sa campaign period ay ito lang, yung Pampanga, Bulacan, at kunti sa Tarlac. At sa Cavite, bali 4 lang na probinsya ang aking napasukan. Yung Rizal, nakapasok akong kunti, pero kunting-kunti lang. So, yun lang ang napasukan ko ng mga probinsya. Yung mga northern provinces, hindi na ako pumasok. Alam ko naman na medyo negative sila sa atin doon dahil, alam mo, that's a pure Ilocano vote. So, although nakakuha pa rin tayo ng buto doon, pero hindi na ako umikot talaga doon. Sabi ko, dito lang ako mag-concentrate sa aking bailiwick. My bailiwick is Mindanao and yung Visayas, yung mga Cebuano-speaking provinces ng Visayas like Cebu, Bohol, Southern Leyte, and saka itong sa Negros Oriental. So dito na lang ako nag-concentrate. Dito na ako inikot ko ng gusto para I had to solidify my bailiwick. Oo. Nakausap niyo na po ba yung ibang mga kapartido po ninyo sa PDP laban dun sa Duterte? At ano pong sinasabi nila ngayon? Inaasahan po nila ngayon na pumapasok na po yung mga 60+% ng resulta. Well, hindi pa kami nakapag-usap dahil nasa kanya-kanyang pamamahay kami ngayon. We are not together. Hindi pa kami nakapag-usap. But I'm sure everyone is monitoring the results nitong elections. Lahat nakatutok ngayon sa TV. Nasaan po ba kayo, Senator? Oo. Dito ako sa Davao. Dito ako sa Davao. Oo. May reaksyon na ba si Vice President Sara? Wala pa akong kasi alam ko wala siya dito sa Davao City. Parang nag-out of town siya. Somewhere. Pero
Pero kung sakasakali, saan po kayo titipon-tipon, no? Para ipagdiriwang nga kung itong panalo. Most likely din siguro sa Manila. Kasi andyan naman yung mas madaling makapag-organize dyan sa Manila. Madaling magkatawagan dyan. So makakatulog ka na ng mahimbing, Senator Bato, knowing that you're Muna, number baka- 3 sa ngayon. Huwag muna, baka mamaya, matulog ko ngayon. Kinabukasan, madagdagan ng 1 yung 3 ko, maging 13 ako. Hindi mo na ako matulog. Hindi ka na Baka matutulog. pagising mo ka, 13 na tayo. Pag 3 to 13. Pwede po kayo manatili doon sa Senate. Pwede. Pwede. Oo. Depende po sa bagong Senate President. Yeah. Kailangan natin yung Senate President na may angas, may bayag. Kailangan natin na ganun klaseng Senate President. Okay. Thank you. Okay. Senator Thank you, Bato thank you. de la Rosa. Salamat po. Salamat. Bilang